The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong kadiskarte. Kumusta po kayo? At ngayon ay araw ng Lunes, July 4, 2022. At syempre, welcome po dito sa ating studio mula sa Kalakhang, Maynila, ang Elizalde Broadcasting. At sa ating pong programang pang-araw-araw na Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. Ay ngayong araw ng Lunes, nako, maganda ho ang dating dyan, lalo na sa Malacanang. Kasi po, kaninang umaga, yung first flag raising ceremony na sa Malacanang, na kung saan pinangunahan ng ating mahal na presidente, Bongbong Marcos Jr. Siyempre, napakarami pong tao ang nag-witness at siyempre po ay lahat po ay nakatunghay sa kanya at nakikita ho natin na talagang pinagkakaguluhan siya ho ng mga tao dahil sa unang-una marami ho siyang talagang inilalatag na magagandang programa dito para sa ating bayan at umaasa po ang buong sambayanan at sa bawat kilos ng ating Presidente Bongbong Marcos Jr. ay talagang naitatala dahil siyempre kumbaga ho sa bagong halal siya, lahat ho ng kanyang sinasabi ay ninanamnam ng buong bayan at alam po natin na tayo ay mapagbibigyan ng mga kanyang mga pangako at mga gagawin dahil sa ang kanya pong mga napiling mga tutulong sa kanyang kabinete ay mga magagaling din. Alam na po natin yan. At syempre, ngayon, ang kanya pong isa sa mga prioridad niya, sabi niya ho, ay ang hukbong sandatahan, yung Philippine Air Force, natural, di po ba? Kasi yan ho ang tanggulan ng ating bayan na kailangan talagang maging matibay, matatag, at maunlad. Yan, siyempre, no? At tayo po ay nagagalak dahil sa habang lumalakad ang araw-araw meron po tayong magagandang balita na inilalatag ng ating Pangulo para sa ikabubuti ng ating bayan. Napakaganda ho, lalo na po kung ito po ay talagang maisa sa katuparan at alam naman natin na gagawin nila. Ngayon po, siguro yung nakarang araw, 2 days ago, ay nagdiwang ng kaarawan ng ating dating First Lady Imelda Romualdez Marcos na kanyang ika-73 kaarawan. At pero inaasahan po natin sana na siyempre ang madlang people na ang mamamayan ng Pilipinas talagang inaabangan yung mga news sa kanya na siya ay mababandila uli sa pahayagan etc. at sa mga radyo, telebisyon. Subalit taliwas po sa ating inaasahan,
medyo tikom ang ating ang Malacanang tungkol po sa kanyang pagdiriwang. At siyempre, siguro po, iniisip nga ng mga mamamayan o iniisip ng ating Pangulo at ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kabinete, siguro sinasabi na kung magkakaroon ng mga lavish tawag dito, celebration, baka mapintasan ng madlang people dahil sinasabi nga po na sa kabila ng paghihirap ng mas maraming mamamayan ay magkakaroon ng mga lavish celebration nga po. Kung kaya't medyo nabawasan, hindi katulad po ng dati na noon, lalo na nung kasagsagan na sila ay nasa ang dating Pangulong Ferdinand D. Marcos ay nakaupo pa, ay talaga namang bongga ang bawat kaarawan ng ating First Lady Imelda Romualdez Marcos. At ganun pa man, kahit na ika nga po ay medyo nabawasan ang kanilang selebrasyon, siyempre alam po natin na ang pamilya nila ay ando doon, di po ba? Dahil yung kanilang mahal na ina ay nag-celebrate. Alam niyo po ba, bibihira po sa mga tao ang umabot sa line of 9, di po ba? Sinasabi nga po na kapag daw ang tao ay umabot sa line of 7, mag-70 kayo, ano na po yun, tinatawag na, ayun ho, ay tinatawag na bonus na, no? Ano pa, kung kayo ay madagdagan pa na another 20 years, wow! Talaga naman hong sinasabing mapalad at ika nga, binayayaan ng Panginoon ng mahabang buhay. Marahil, marami hong dahilan, no? Sapagkat ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat. Kaya tayo pong lahat, ang bawat mamamayan ay may hangganan ng ating buhay. Siyang nakakaalam. Sabi nga po ng mahal kong kaibigan, hindi natin alam kung kailan mapapatid ang pisi ng ating buhay. Kung kaya't habang nandito po tayo sa mundo, we do our best na makagawa po tayo ng kabutihan sa ating kapwa dahil hindi ho natin alam bukas, mamaya o kailan ay hindi na tayo makapag-enjoy ng enjoyin natin yung buhay natin na kung saan nalalanghap natin ang hangin, nakikita ang kapaligiran, nakakasama ang mga mahal sa buhay, mga kaibigan at lahat ng mga naririto na ibinigay ng Panginoon sa atin sa mundo, no? Alam nyo, pagka tayo ay 6 feet below the ground na, yung ating pong mga kayamanan o yung mga kayamanan ng mga kayamanan ng inihipon nyo at pinaghirapan. At talaga, yung iba naman, alam naman natin, yung iba na ang kayamanan ay medyo questionable, bahala kayong managot sa Panginoon pagdating ng araw, no? Ganyan ho naman talaga eh. At tandaan po natin, ang lahat ng ating pong nilikom at kung ano ba man yun, ay hindi ho natin madadala sa ating pagpanaw. In fact, wala tayong madadala kahit 5 dulin. Hindi po ba? Tayo lang, ang katawan lang natin, ang katawang lupa natin. At syempre, hindi ho na natin mapapakinabangan yan. Ano naman ho ang kwenta kung makabili kayo ng, sabihin na natin, gintong yun, yung pinaglilibingan ng tao, no? Yung ataol, no? Na wala hong balo yun kasi hindi nyo na alam yun eh, hindi po ba? Ay sinasabi nga ho ng mga tao, habang buhay ang inyong mahal sa buhay, pakita yung kahalagahan at pagpapahalaga sa kanila. Kasi pag pumikit na mata niyan, hindi na niya alam kahit na ubusin nyo pa yung luha nyo o kaya magsisigaw kayo. Hindi na niya maririnig. Kaya habang buhay pa, let us have all the time to say, we love our, family and everything. And lahat po nating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, no? Ganun ho talaga eh. Kasi pag namaalam na isang tao, tapos na yun, no? Pero, ba't ba napunta ho dyan sa pamamaalam? Kasi nga po, alam nyo, dalawa lang naman po yung selebrasyon ng tao, no? Sabi nila, pag birthday daw, nagse-celebrate. Pagka pumanaw na, magse-celebrate pa rin ho ba tayo? Well, in a way, kasi
Bakit in a way? Kasi tapos na ho yung ano nun eh. Tapos na ang anumang paghihirap, agam-agam, whatever, yung mga kung ano-anong mga iniisip o mga problema ng tao. Kaya parang celebration na rin ho yun. So magkaiba nga lang yung sa beginning, pagkapanganak natin at pagpanaw sa mundo. Yan. Ano lang naman, isang beses lang ho tayo pinapanganak, isang beses lang din tayo papanaw, di ba? Kaya yan ang talagang ating pong paglalaanan. At sinasabi nga po, maraming nagsasabi na iba't ibang sekta ng relihiyon at mga palabasan ng Bible ay nalalapit na ang ending ng sanlibutan. Well, wala pong nakakaalam niya kundi ang Panginoon lamang, di po ba? Kahit na sinasabi ng mga mahuhusay na mga well-versed sa Biblia, hindi ho natin sila mapanghahawakan. Sapagkat wala naman talaga hong makapagsabi ng kailan ang definite date ng tinatawag na tapos na ang sanlibutan. Yan po. Pero nakatanaw ho tayong lahat doon at kung tayo naniniwala sa Panginoon at may takot, may pagmamahal sa kapwa, alam natin na darating at darating yon. Hindi nga lang po natin alam. Sabi nga po sa Bible, ito ay darating na parang isang magnanakaw na na walang nakakaalam kahit sino. Yan. So paghandaan po natin yon. At paano paghahandaan? Well, hindi ho tayo maghahanda na maraming pera o ganyan. Ang paghahandaan po natin, ang ating pag-uugali, no? Ang ating pong pakikisama dito sa sanlibutan, ang ating pong mga ginagawa sa ating buhay, ang pang-araw-araw nating buhay. Paano mo ini-spend ang buhay mo? Ikaw ba ay nakaka-bothered sa iyong kapwa? Ikaw ba ay burden sa iyong kapwa? Ikaw ba ay gumagawa ng maganda sa iyong kapwa? Lahat 'yan, alam natin. Matanda, mayaman, mahirap, bata, matanda, ganyan ho. Alam natin dapat yun kasi yan ho ang sukatan kung hanggang saan tayo. Kaya minamahal kong kadiskarte dapat hindi naman tayo nagsisermon pero tayo rin naman, ang lahat ng tao ay may kasalanan. Pero mababawasan natin kung tayo po'y gumagawa ng maayos sa ating kapwa at siyempre hindi daw po yung sapat, sabi po ng mga pantas na sinasabi hindi sapat na maging mabuti ka sa iyong kapwa, kundi ang nararapat ay kilalanin mo siya at sumampalataya. Yan. So yan po, marami tayong mga dapat na isipin at gawin habang tayo nabubuhay, kung kaya't maging masaya rin tayo kahit na marami pong problema. Talagang ang problema, hindi naman nawawala yan. Araw-araw natin kinakabaka, paggising sa umaga hanggang sa matulog tayong muli sa gabi, nandyan pa rin ho yan. Pero kung paano natin dadalhin, tayo po ang nakakaalam. So yan po, mga minamahal kong kadiskarte, ngayon nakita nyo ang ating panahon, katulad ngayon, kanina ho, ang ganda ng araw. Ngayon, makulimlim na naman at medyo umuulan na rito sa Kalakhang, Maynila. Nandito po kami kasi sa sentro ng Manila, dito sa Ermita, dito sa Calao, no? Kaya nga, pag natanaw nyo tanaw ho dito sa bintana, kung medyo, eto na, nag-umpisa na hong umulan. So, mga kadiskarte, huwag nyo kalimutan na ngayon ay mga dumarating na araw ay tag-ulan na. Tag-ulan na. Hindi ho porket paglabas yun ng bahay ay matindi ang sikat ng araw ay confidente tayo na hindi uulan. Hindi po. Siyempre, alam nyo, ang weather po ay nagbabago. Kaninang umaga, maganda. Pagdating sa hapon, tag-ulan na naman. Kaya para magpasiguro, umiwas sa sakit sapagkat bawal magkasakit dahil mahal ang pag-ospital at mga gamot. And so, maging ano po tayo, kumbaga bago pumunta sa giyera, may dala tayong mga panangga, no? Mga baril, katulad pupunta tayo sa labas ng bahay, magdala ho tayo ng face mask number 1. Siyempre, yung mga panlaban sa tagulan, jacket, o ano po, kapote, payong, yan, mga mahalaga ho yan, para hindi po tayo dadapuan ng sakit-sakit. Kasi po, uso ngayon, dahil pag tag-ulan na, uso po ngayon ang ubo at sipon. Alam nyo naman ngayon, pag nasa
ano po tayo, nasa sasakyang pang gobyerno o whatever, yung pang sasakyang pang publiko, medyo umubo kayo, nakatingin lahat agad sa inyo lahat ng tao, di ba? Kasi dahil nga nung dumating yung COVID di ba? Kahit na naka-face mask kayo lahat, pag medyo umubo kayo, hindi naman maiiwasan yun. Minsan, nasasamid tayo, naubo ka. Biglang nakatingin sa iyo yung katabi mo, medyo didistansya pang gano'n, no? Para bang parang nakakainis di ba? Pero natural at normal na ano po yun, na reaksyon ng isang tao. Kasi nga po, tandaan nyo na ang COVID-19 ay nandiyan pa rin sa paligid. At isa po sa mga sign daw ng COVID ay yung may ubo ka, may sipon ka, yan. Baka mas malamang ma-positive ka sa COVID-19. And so, ang mga tao po, pagka nakarinig ng umubo o matching o bumahing o whatever, medyo takot na ho yan nakatingin ka agad nga sa inyo. So, para po maiwasan yan, wag po tayo, mag-ingat po tayo, mabasa ng ulan. At syempre, kung hindi po maiiwasan na bumahin, kung medyo, alam nyo, nararamdaman naman kaagad yun, pag medyo mababahin kayo, lagi ho kayong nakaantabay sa inyong, yung handkerchief o kaya meron kayong pamuna sa mukha, na malinis. Bagamat kayo ay naka-face mask, syempre, pag nabahin kayo, tatakpan nyo pa rin yung mukha nyo ng panyo o whatever, o yung maliit na tuwalyita. Kasi yan nga po para maiwasan na, mukha yatang ang katabi ko may COVID. Para wag tayong mapaghinalaan. At saka syempre, maging masaya ho tayo at mahusay na ika nga para makita nila kahit may edad na malusog pa rin tingnan yan. Hindi ho tayo kumbaga iniiwasan o para bang may sakit ka na pinandidirihan ka. Hindi po ba? Ayaw nating mangyari sa atin yon na ang pakiramdam natin para tayong pinandidirihan ng katabi natin di ba? Yun ang pinakamasamang pakiramdam sa kapwa Whereas kung tayo ay medyo nakaayos, malusog, medyo kung babae ka, medyo naka-makeup ka, wow, ang dating, ang galing. Medyo titignan ka pa nun may second look ka pa Ibig sabihin, maayos, walang sakit, maganda, makisig, matikas, di ba? Ganyan, di ba? Kailangan ho natin sa buhay yan. Hanggang nandito pa tayo sa mundo. Wag ho tayong papayag na magmumukha tayong kawawa o basahan. Kahit na po kayo may edad, the more na ayusin po natin ang ating personalidad. Kasi kasama yun Yung bang ang tingin sa inyo ng tao malusog kayo, maayos kayo kahit na may edad na kayo. Yan ang maganda, hindi po ba? Hindi kayo titignan ng maliit kayo. Ibig sabihin, mukhang basahan, mukhang pulubi, mukhang ganito. Kailangan hindi naman kailangan maganda yung suot natin meron tayong magarang ganito. Hindi kailangan yon. Ang kailangan malinis sa katawan, malinis ang isinusuot at ito po ika nga maganda ang dating sa kapwa kahit na kayo po ay yun nga may edad na. Mas maganda yung mga kabataan. Nakita niyo yung mga kabataan ang kikisig at saka talagang ang gaganda nilang tignan. Minsan, pag nakakita po ako ng mga kabataan, nakikita ko, wow, naalala ko during the times. Those were the days. Ganun talaga Ang oras ay lumilipas. Segundo lang, hindi na yung pareho ng oras. Kaya ang ating pong time ay ating pong pahalagahan at laging gamitin sa mahusay na paraan. At kailangan, pagising sa umaga, alam na natin, dapat meron tayong mga balangkas na mga gawain natin sa susunod na mga araw. Yun yung may kahandaan tayo sa paggising ng umaga, meron na tayong mga balakin, ano yung mga dapat natin gawin. Minsan, susulatin natin yung, ano ba ang gagawin ko para bukas? Ano ba yung naka-schedule na dapat pong tapusin? Mas maganda yun yung meron kayong timetable para at the end of the day, medyo chinecheck nyo, ano ba yung mga na-accomplish ko? Yun. Maganda yung may mga ganong balakin at saka nakasulat para wala kayong nakakalimutan. Lalo na pag dumarating na yung sa senior moments nyo. Di ba? Kailangan talaga everything should be in black and white, no? You put that in writing para
yung mga gagawin para walang nakakaligtas na nakakalimutan. Kasi forgetful na yung mga senior hindi po ba? Minsan nga po, yung mga kabataan na ganun din sila, much more yung mga nakatatanda natin. No? Yan po yung ating mga paalala sa ating mga kadiskarte. At siyempre, inaasahan ko po na tututok ko kayo sa ating mga programa at kung kayo po ay may gusto niyong makipagtalakayan, well, you are welcome. Magbigay po kayo ng mga reaction ninyo at ating pong babasahin. Yan ho. At tungkol do sa aking mga kaibigan, bago tayo magpaalam maya-maya, ay gusto kong batiin ang lahat ng mga kaguro ko dyan sa Arellano High School. Kasi po nakita ko sa Facebook na nag-post sila ng mga litrato natin noon sa departamento namin nung kami po ay magkakasama pa. Alam nyo, yung mga pictures ay talagang malaki ho ang naibibigay niyan sa tao. Pagbabalik tanaw at siyempre pag nagbalik tanaw kayo, naramdaman nyo yung muli, yung ano yung inyong mga emotions during that time nung kayo'y nagpalitrato. Nagbabalik po yon, di ba? At magandang pagbabalik tanaw, lalo na makita ninyo ang mga kasama ninyo dati sa pictures, di ba? Hindi nyo sila makakalimutan. Talaga po yung mga masasayang araw ay talagang lumilipas, di po ba? At siyempre, subalit ang masasayang araw lumipas man, ay laging nandiyan sa ating puso. Merong nagpapaalala sa atin. Be it larawan, musika, or whatever, no? At tulad ho ng musika, sabi nga, pag nakarinig tayo ng musika, marirelate natin yan sa mga years na ating pong buhay. Narinig ko yung, nung uso yung awit na yan, nandito ako sa ganong lugar, ganyan-ganyan, di ba? So, marami hong paraan para magbalik tanaw. At minsan, at madalas po sa mga larawan. Kung naalala niyo po, ang galing ng mga lyricist po ng ating mga awit, lalo na yung mga Tagalog songs natin, no? Yung mga magagaling nating mga composer. Meron ho silang mga kinompose na yung larawang popas na nagpapabalik ng sino ba kumanta noon? Yung magagaling na na singer natin, no? Kaya alam niyo po yung mga magagaling na lyricist, yung tagasulat po ng mga yung mga sulat na mga lyrics ng kanta, ay talaga namang makikita nyo ang gagaling ho nila at akmang-akma sa katotohanan. At saka, yun nga, naalala ko kasi ho yung nag-scan po ako dyan sa Facebook. Yun nga, nakita ko po yung mga kaibigan natin nag-post ng mga litrato na kasama ang inyong lingkod. Naalala ko po sila at kahit naman ho mga hindi sila nag-post dyan, nandyan sila sa aking puso. Hindi natin makakalimutan yung ating mga mahal na kaibigan. More so, na nakita natin ho yung mga litrato natin kasama sila. Masaya tayo, no? So, mabuhay po kayong lahat, mga minamahal kong kaguro dyan sa Arellano. At syempre, yung mga naiwanan naming until this time ay nagtuturo pa rin. Mabuhay kayong lahat at kamusta kayong lahat. At yung ating pong mga kaibigan dyan sa Amerika, sa San Jose, California, in particular, si Miss May Soner Garcia, hindi ko kayo nakakalimutan at talagang gusto ko sanang makipagtalakayan sa inyo through telephone but I don't have much time sa umaga kasi maaga pa, nagbabiyahe na ako. Ayan po, at alam ko naman na magkaiba ang oras ng Pilipinas sa West Coast ng Amerika, no? Paggabi dito, doon umaga, no? Parang ganon. So, batiin ko lang po yung mga kaibigan natin dyan, si Cholay Garcia Hontiveros at ang kanyang husband na si Hill Hontiveros. Kumusta kayong lahat dyan? At syempre, ang pamilya ng mga Garcia, yung kanilang magkakapatid, na kung saan mga naging kaibigan ko sila when I was still young and nandito pa sila noon sa Pilipinas. Magkakapit-bahay ho kami dyan sa may Santa Ana. Yan po, hindi natin mawawala sa ating isipan yung mga kaibigan natin. At siyempre, maraming mga bagay po ang ating mga masasayang mga pinagdaanan, may malulungkot na bagay. Pero ang lahat po ng yan ay nagbibigay sa atin ng lessons in life, no? Nakapupulutan natin ng aral at siyempre pagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng
magandang kaisipan para tayo po ay magpatuloy sa buhay na kung saan tahakin ang tamang daan. Ayan, it sounds madre na yata ako. Pero alam niyo po, I enjoy talking with people, lalo na po dito sa social media, kasi alam po natin na marami po ang nakikinig at nakakalibang. Ako nga po, bago matulog sa gabi, nag-scan pa rin ako sa YouTube, sa Facebook, mga ganyan, no? Kasi nakakalibang ho yan, makikita nyo, nakikipagtalastasan sa inyo yung mga kaibigan nyo, no? Talagang ang komunikasyon po ay napakaunlad na. Kasi biro nyo, nasa kabilang ibayo siya ng daigdig. Ikaw, nandirito, nagkakakitaan pa kayo sa telepono. Nung araw, wala ho yan boses lamang ang nagkakarinigan lang po kayo. Pero yung magkita kayo sa telepono at yung kung saan yung actual kayo nag-uusap, magkakakitaan kayo. Hindi po ba kagila-gilalas, di ba, no? Dahil yan po ay sa kaunlaran ng komunikasyon. Yan, talagang napakatatalino ng mga tao, no? Na naka-invento po ng mga ganyan. Kaya saludo po tayo dyan. At siyempre, bang tayo ay umuunlad, ang sandaigdigan ay umuunlad, meron din po tayong mga napapabayaan na mga aspeto sa buhay na negative, katulad ng ating mga kalikasan, di po ba yan? Kaya yan dapat pag-iisipan din natin sapagkat dito tayo nakatira sa daigdig na kung saan ang lahat ng tao ay nakikinabang sa kapaligiran natin, no? Kaya dapat maging malinis tayo at i-avoid natin yung mga usok-usok, yan. Yung mga naninigarilyo dyan, wag naman magagalit sa atin, ano? Dumadami ang antas ng yung usok nalalambungan yung mga magagandang clouds na dapat ang magandang hangin ang nagbibigay sa atin sa daigdig. Pero kung yan po ay nababarahan ng mga yung mga usok na hindi nararapat, talagang magkakaroon tayo ng problema later on. So, hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, sana po lagi nyo subaybayan ang inyong kadiskarte, Mel Elizalde, dito po sa ating pagtalakay everyday sa kadiskarte from 3 o'clock hanggang 3:30 po in the afternoon. At kanina po, siguro na panood nyo kami ni Miss Rex Manuel. Ayun bumalik na siya kasi medyo 1 linggo yata siyang nasa Baguio at meron siyang inasikaso. Ngayon po ay araw ng Lunes, bagamat masyadong maulan ngayong hapon dahil tagulan at mahirapan na naman tayo sa pagsakay pagka umuulan na ganyan. So maaga kayong pumanaog sa inyong mga opisina, 5:00, uwian na, no? Dahil hirap sumakay no? Kahit may sasakyan kayong dala, para kayong sumasama sa Santa Cruzan, ang bagal ng usad ng mga sasakyan, lalo na po kung dadaan kayo sa mga baha. Well, yan na nga yung mga problema natin pang araw-araw. Pero kung tayo ay maayos ang pag-iisip at hindi iinitan ng ulo, kasi kung minsan pag nagmamaneho kayo, na-traffic kayo, nakukonsumi kayo, nagiging barumbado, di ba? Tandaan nyo po, pag ang nagmamaneho, kailangan malamig ang ulo, no? Malamig ang puso, malamig ang damdamin, kalmado. Kasi pag bullshit kayo, baka malamang makabangga kayo o makipag-away pa kayo, lalong mabigat, no? Pero kung masaya tayo, nagmamaneho man kayo, magiging maingat kayo at saka relax lang, no? At kung kayo naman ay nagko-commute, tingnan nyo na lang yung mga kaharap nyo. At tingnan nyo tangos ang ilong nito, nakikita pa rin kahit na naka-face mask siya. Yung mga ganun ba, no? Parang titignan natin, maging tayo, observant, kasi yun lamang ang paraan para maalis yung ating mga pagkainip habang tayo ay nagbabiyahe. Yan. Obserbahan po natin ang mga paligid, ang mga taong nakapaligid sa atin. Kung tayo may nakasakay sa bus o sa jeep, mag-obserba tayo sa sarili nating sa pag-iisa natin at tayo ay
matutuwa pagka kung ano man yung naisip natin. So, yan po. Yan, hindi ba? Gano'n naman talaga, no? Pero pag pinaandar nyo yung galit nyo, nabwisit kayo dahil matraffic, umuulan, nabasa kayo, lahat nakonsumi kayo, wala kayong makikitang maganda sa paligid. Puro nakakainis, no? Pero kung tinignan nyo yung mga pasaherong nasa harapan nyo at medyo binigyan nyo sila ng sariling paglalarawan nyo, ay talagang matutuwa kayo, no? Minsan ako, ginagawa ko yun para maalis yung inip ko dahil sa, alam nyo po, yung pag-uwi ko, minsan nagdadalawang oras, 3 oras. Biro nyo yun. Pag minamalas-malas, nagtatatlong oras nga Pero kung tutuusin, kung walang traffic at lalo na kung nakakotse kayo, 45 minutes, nandun na ho ako sa San Pedro proper. Yan. Ganun talaga umuulan. Kahit may sasakyan ka, kung ikaw may nakabus na panlalawigan, na, transportasyon, ang lalaki ho ng bus na yan, syempre susuong yan sa traffic. Matatraffic talaga kayo, maiinis kayo. Pero kung inyong gagamutin ang inyong pagkainip, yun nga, maging kayo, observant doon sa mga paligid nyo, yung mga tao, no? Ilarawan nyo sila sa inyong isip at matatawa kayo. Yan lang. So hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, tandaan nyo, tayo po ang gagawa ng ating buhay. Gusto nyo maging masaya? Be it. Gusto nyo maging malungkot? Yan, mangyayari din ho yan. So anong pipiliin natin? Maging malungkot o maging masaya? Bagay yung madaling sabihin yan, pero mahirap gawin, sa totoo lang. Pero kung isasanay nyo at ihihirati nyo na ang inyong, ikokondisyon nyo ang inyong isip na ganun ang ating gagawin, makakaligtas po tayo sa consummation. Yung makakonsumi tayo, di ba? Minsan wala namang nakakakonsumi, pero nakukonsumi tayo, no? Hindi mo maiiwasan yun. Marahil dahil sa pagod na kayo sa trabaho, o marahil kanina pa kayong umagang umalis sa bahay nyo at kayo nga ay nagpunta sa inyong gawain. Pero medyo pagod na, kaya medyo wala na sa mood, no? Pero ganun pa man, gamutin natin ang ating mga sarili. Kahit ano pa man ang bagay na ating nararamdaman. Hanggang dito na lang po, mga minamahal nating kadiskarte. Tandaan nyo, be happy. Kasi alam natin na ang ating buhay ay hiram. Hiram lang. Kaya hanggang pinahihiram po tayo nung nasa taas, let's be happy and mapagbigay sa kapwa. Yan ho. Hanggang sa muli, don't forget to like us, follow us and subscribe us sa ating YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting at sa lahat po ng ating mga programa. At bukas na muli ko kayong inaanyayahan sa pang-araw-araw nating mga programa mula umaga hanggang hapon. So, don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.